Hey guys, ngayong araw nga ay mas pasasarapin natin itong ating ordinaryong talong. Baka nga yung ganitong luto ay hindi nyo pa nasusubukan, ako ay subukan nyo na rin po dahil talaga naman mas lalo nyo pong magiging paborito ang talong. So meron nga po akong dalawang talong at hiniwa ko po ng ganito po kalalaki. Set aside po muna tapos naghiwa na rin po ako dito ng 2 piraso po ng hinog na kamatis. Sa ganito pong recipe mas maganda po talaga kapag hinog na kamatis ang gagamitin ninyo. Tapos dito nga po sa kawali naglagay po ako dito ng mantika at syempre igigisa po natin dito yung aking binili kaninang halagang 60 pesos po na pork giniling. Halu-haluin po hanggang sa masangkot siya na po siyang mabuti. Bali ang recipe ko po ngayong araw ay talaga naman pong swak pa rin sa budget. After nga po masangkot siyang mabuti itong ating pork giniling ay naglagay po ako dito ng 1 kutsarang alamang. Haluin po mabuti hanggang sa lumasa po dito sa ating pork giniling. At pwede na po natin ilagay dito yung ating hiniwang talong. Halu-haluin po para naman po lumasa din dito sa ating talong yung alamang. After po mahalong mabuti ay tatakpan po natin yan para naman po maluto itong ating talong. Then after 2 minutes po ay ganito na po ang itsura niya. So ayan, luto na po itong ating talong. So maglalagay na rin po ako dito no mga hiniwa ko po kaninang kamatis. So ayan, ilalagay na natin ito and ilagay ko na rin dito yung hiniwa kong sibuyas. Halu-haluin po lamang and syempre hahayaan din po muna nating bahagyang maluto itong ating kamatis at sibuyas. So ayan, naglagay na po ako ng paminta at konting seasoning granules. So ayan, hahayaan po muna natin yan. So hindi na po ako naglagay dyan ng asin kasi naglagay naman po ako ng alamang. Tapos habang hinahayaan ko po munang bahagyang maluto yung ating kamatis at sibuyas ay magbabati naman po ako ng 4 na piraso ng itlog. Pero kung may kaliitan yung itlog na gagamitin nyo dito ay mas maganda po hanggang 5 piraso. Naglagay na rin po ako dito ng paminta at asin. Pandagdag lasa po dito sa ating itlog. So ayan, after po nyan ay pwede na po natin itong ibuhos dito sa ating pork giniling with mga gulay. Make sure lamang po na mako-cover nyo lahat itong ating gulay nito, ating binating itlog. At this point po ay hihinaan nyo na po yung apoy dito at naglagay na rin po ako nitong spring onion, pangdagdag kulay and syempre pandagdag lasa na rin. So takpan po at hayaan po sa mahinang apoy ng 3 to 5 minutes. So ayan, okay na po yan. Kapag ganito ba naman ang ihahain sa'yo sa agahan makakatanggi ka pa kaya. Nako, napakasarap po nito at sa amoy pa lang talaga naman pong matatakam ka na. So pwede nyo na po itong iserve at talaga naman pong napakasarap po nito kung habang mainit-init pa inyo nang ulamin. Sabayan pa ng mainit-init din kanin. Nako, talaga naman pong solve na solve ang kain ninyo. At kung umabot ka nga po hanggang dito po sa part nitong ating video, aba ipakipusuan nyo naman po itong ating tortang binagoongang talong. At kung hindi ka pa nga po naka-follow dito sa aking munting kusina ay paki-like or follow nyo na rin po. Salamat po. So sana nagustuhan nyo po itong ating napakasarap na recipe dito sa ating talong. Kaya naman kung meron po kayong talong dyan sa kusina ninyo, aba lutuin nyo naman po ng ganitong paraan. Dahil sigurado po ako na magugustuhan nyo rin ito. Serve and enjoy!